11 titulo. Sa kahit anong standard sa sports, ang 11 championships ay dynasty level. Pero kung tatanungin mo si Gemma Nalanza, ang pinakahuling titulo ng Creamline Cool Smashers sa PVL 2026 All-Filipino Conference ang may pinakamabigat na halaga. Hindi dahil ito ang pinakamaganda, kundi dahil ito ang pinakamahirap. Sa video na ito, hihimayan natin kung paano nagbago ang narrative ng Creamline ngayong conference, mula sa pagiging kulelat sa simula hanggang sa pag-sweep nila sa finals. Bakit nga ba ito ang pinaka-memorable para sa kanila? At paano sila nakabangon mula sa mga sunod-sunod na pagkatalo? Tara, pag-usapan natin. Balikan natin ang simula. Kung susundan nyo ang takbo ng torneo, hindi ito ang Creamline na nakasanayan natin na dominado agad ang court. Nagsimula sila sa isang masakit na talo sa PLDT high-speed hitters. Diyan pa lang, nagsimula na ang duda. Bakit ganon? Nawala ba ang rhythm? Hindi natapos doon ang problema. Sumunod ang Akari Chargers na nag-expose sa mga butas ng kanilang sistema. At ang pinakamabigat na dagok, ang pagkatalo sa Farm Fresh Foxies. Sa puntong iyon, ramdam ang pressure. Ang dating perennial na powerhouse biglang nasa panganib na hindi makapasok sa playoffs. Pero dito ko nakita ang tunay na character ng team na ito. Maraming nagsasabi na tapos na ang era ng Creamline, pero mali sila. Sa halip na magpanic, ginamit nila ang mga pagkatalong ito para ayusin ang mga error. Dumating ang punto na napunta sila sa play-in stage. Para sa isang koponan na sanay maging top seed, ito ay isang wake-up call, pero dito nangyari ang pivot. Ang play-in stage ay hindi lang naging daan para sa survival, naging revenge tour ito. Isa-isa nilang hinarap ang mga team na nagpahirap sa kanila. Tinalo nila ang Akari, dinismantel nila ang PLDT sa semifinals, at nang muling harapin ang Farm Fresh sa isang virtual knockout game, hindi na sila nagkamali. Ang ganda ng kwento dito, hindi nila tinakasan ang mga team na tumalo sa kanila. Sa halip, binura nila ang mga naunang resulta at ipinakita na kaya nilang mag-adjust. Ito ang tinatawag nating mental toughness. Pero sa likod ng bawat spike at bawat dig, may isang tahimik na laban na nangyayari. Si Gemma Galanza. Alam naman nating lahat, galing si Gemma sa isang seryosong injury. Hindi biro ang bumalik sa laro kapag galing ka sa isang career-threatening situation. Pero sa gitna ng conference, muli na naman siyang tinamaan ng injury sa tuhod. Na-sideline siya sa mga krusyal na laro. Sabi nga ni Gemma, quote, "Yung injury kasi, well, di naman natin inaasahan yun eh. Hindi mo ina-expect talaga na magkakaroon ng ganon." End quote. Pero, heto ang matindi. Kahit wala siya, hindi nag-collapse ang Creamline. Ipinakita ng team na hindi sila one-woman show. Parang kahit nawala ako, di naman na-feel ng team na may kulang eh, kasi lahat talaga nag-contribute sa team. Yan ang sinabi ni Gemma. At tama siya. Ang depth ng bench ng Creamline ang nagdala sa kanila sa tuktok habang wala ang isa sa kanilang mga leaders. Pagdating ng finals, Signal ang humirap sa kanila. Ang team na pilit silang binabakuran buong conference. Pero sa championship stage, walang collapse, walang hesitation, sweep. Sa Game 2, nag-deliver si Gemma ng 12 points, 19 excellent digs at 16 excellent receptions. A true masterclass. Sa huli, ang kampyonatong ito para sa Creamline ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presence at unity. Kahit maraming sugat, kahit maraming doubts, naging buo sila. Para sa inyong mga viewers, sa tingin nyo ba ito ang pinaka-importanteng titulo ng Creamline sa kasaysayan ng PVL o may mas hihigit pa rito? I-comment nyo ang inyong thoughts sa baba. Ako ang inyong reporter, nagsasabing sa sports, hindi lang ang talent ang nananalo, kundi ang puso na handang bumangon mula sa pagkatalo. Hanggang sa muli! Buding! 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 Mapapalitan na naman yun! Fully formed! Mapapalitan naman! Iba na yan! Pakita mo na! Fully vaccinated naman! Ano na sa'yo? Ano na sa'yo? Fully vaccinated na Ano si Lord. na sa'yo?
Senior, this is for you. Ayan, supportive talaga si Tits. Hindi sa kanya yan! Okay na yan! I'm passing this creamline munggo to someone na nagsusuot ng butas na medyas! Yes! Kami yun din! Okay, warm up pa lang, butas na. Dalawa sila, pero sa fireman ako pupunta. Laging sabaw. Laging galit. Partner in crime. Lakado lagi sa training. Wow! Pak na pak ang make-up. Lakado ang tira lagi. Laging good vibes at laging nakasmile. Iyakin. Eh, nakikita ko siya na lagi umiiyak. Si Bebe, iiyak na yan! Sabi kong hater, pero pinaka-hater. The mother of them all. I love you so much. Thank you. Only sometimes. Ko, my twin. Dapat mo lang ito may sister-in-law. My other sister-in-law. Ate MG, sister-in-law. Nonchalant. Kapag wala na akong pera, siya yung magbibigay sa akin. Pass this creamline munggo to someone na Diyosa ng... Kasing fresh ko. Miss Ma'am na lagi kong kachika in the morning. Nagbasig this Creamline Pinoy Classics Munggo sa foundation ng Creamline Christmas. Wala siya, walang Creamline. Kapatid ko. Makakahanap na ngayon ng love life. My birthday today! Dahil birthday ko, ipapasok ko lang sa self ko. Hala. Thank you. Mongo! Cream light! Cream light! Cream light! Tanaw si Mimi ni Ube. Bel. Bel. Pwede, anong purpose ng ganyan mo? Wala na yan. Agay! 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 Ayan o! Wait lang ay! Dito na sa kamay! Agay! Agay, agay, agay. Para mabilis, no? Tinutong pa eh. Hindi kaya itong pag... Sige nga, ikalan mo din mamaya. Gano'n mo nga. May hindi kaya yan. Sir, please say to my vlog, yo, follow me. Follow who? Me. Please say to them, follow me. And Follow me. on Facebook. Me, Buding. Not you. Buding. Ma, sister. Follow Buding on Facebook. Thank you.